Arestado sa ikinasang entrapment operation ang tatlong suspect na pawang mga empleyado pa ng gobyerno matapos mambudol ito ng ilang biktima. Nasa higit 10 milyong pisong nakulimbat na mga suspect. Jim Tijano sa balita. Mistulang seryoso ang usapan na tila may kinalaman sa negosyo. Nang abutan ng mga tauhan ng SPD Special Operating Unit ang mga ito sa isang kainan sa Muntinlupa City kahapon. Ang ganap, nakikipag-deal ang mga suspect sa isang biktima na umano'y inaalok na bilhin ng property ng isa sa mga suspect sa halagang 2.5 million pesos. Kaso, pain pala ito para wakasan ang panggagansyo ng tatlo na pawang mga nagtatrabaho sa gobyerno. Isa sa mga inarestong suspect, awol na pulis na may ranggong police staff sergeant, habang ang asawa nito, isang public teacher at ang ina ng babae, empleyado na City Hall. Ang modus po ng ating suspects ay isasanla po nila yung isang property na kung saan ay nagkaroon po sila ng kontrata o kasulatan. At ito isasanla pero wala naman po yung property. Hanggang bibigyan sila ng interest. Yun po yung pinapangako na bibigyan po ng interest yung pera nila. Magbibigay po ng isa o dalawang beses, and then sa mga sumusunod po wala na po silang ibinibigay. Nalaman po natin na marami pong nabiktima mula 2021 po yung ating mga suspects. Sa investigasyon ng pulisya, makailang ulit isinangla ng mga suspect ang isang property na ito sa Sucat, Parañaque. Sa unang araw, maayos ang usapan at pagbabayad sa mga kliyente kasama ang interes. Pero makalipas ang ilang linggo o buwan, tila naglalaho na parang bulaan tatlo. Yes, magagaling silang manloko. Sa report ng PNP, 15 katao na pawang mga professional ang naloko ng mga suspect. Yung properties, hindi rin po sila ang owner. May rights po yun, pero hindi rin po sila ang owner. Therefore, hindi po dapat nila sinasanla or ibebenta yung property. Higit kumulang sa 10 milyong piso na pera ang nakulimbat ng mga salarin. Dalawa sa mga naging biktima, mga guro na nabaon sa utang. Ang isa sa kanila, nangutang ng 500,000 pesos dahil sa inakalang may patutunguhan ng lahat para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. 4 na taon ko yun, paghihirapan pa. Nakiusap ako, ibalik. Maawa kayo sa anak ko, sa mga anak ko. Tapos, oo naman sila, nangako po sila eh. May record din po ako na nangako silang magbibigay. Loan lang naman kami nabubuhay sa mga teacher. Kaya, hindi pwede na naghihirap ako, nagpapakasaya sila. Si ma'am po yung unang biktima niya, and then si sir po yung pinaka-latest po, and then ako na po yung pinaka-sumunod na latest. Bali ang nangyayari po, ganito po, isinasanla po sa isang tao, and then pagkalibas lang po ng buwan o araw, isasanla na naman po sa ibang tao, nang hindi na po nababayaran yung mga unang pinagsanlaan. And then tumagal po ng 4 na taon na ganun po ng ganun ang ginagawa nila. Ilan sa mga nakuwang dokumento sa mga suspect, gaya ng tax clearance, contract to sell, terms and conditions sa pagbabayad ng kliyente, at ilang mga tseke na may naka-issued na 30,000 pesos. Sa husay makipag-usap at halos kakilala nila ang tatlo. Dahilan para sila magtiwala ng ganun-ganun na lang. Walang pahayag ang mga suspect. No comment po. No comment. No comment po. Maharap sa reklamong stapa ang tatlo. Jim Tijano, para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.